Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Pahabol tayo dito sa balita kagabi lamang to. Ito'y update sa nangyaring boxing ni General Torre at Basti Di Babalo. Ay kumita pala ito ng 20 million mahigit in cash and donation of goods. Kaya napakaganda sana ng fight na ito kung dumating si Basti. Pwedeng madubli ang 20 million magiging 40 million. Ano ba ang maganda sa fight? Dahil ang kita nito, ang proceeds ay mapunta sa mga nabiktima nitong hanggang ngayon nagbabaha pa rin diyan sa Metro Manila. Kaya kung may talaga si Basti, sportsmanship at gusto niyang tumulong sa mga nasalanta diyan ng baha sa Metro Manila, kung gusto niyang makatulong sa sambayan ng Pilipino, ay dapat kinasahan niya, dapat dumating siya dahil in the first place siya ang unang naghamon wala palang bayag, di ba? Naghamon ka tapos papatulan ka, tatakbo ka ng Singapore. Kaya ito ang balita kagabi lamang, ang resulta ng fight ni General Torre at Baste na kumita ng 20 million pesos mahigit in cash and donation. Narito ang video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Palag sa kondisyon ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na magpa-hair follicle test si PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ani Torre, bakit daw kailangan pang idamay si PBBM at ang lahat ng opisyal ng gobyerno? Unang-una, kaming dalawa lang naman involved dito. Kung hair follicle test sa aming dalawa, ay anytime, anywhere, pwedeng-pwede na mag-hair follicle test kami. Pero kung rematch ng dapat sanay thrilla in Manila kanina, tila wala na itong pag-asa. Ayan, so tuloy nagiging winner by default si Torre. Kaya breaking record ito, losing record kay Baste sa kanyang pagiging duwag. So dalawang talo siya kay Walde Carbonell, yung matandang kapatid natin na Muslim na hinamon ng mga Duterte ng barilan sa Luneta diyan sa Manila. Ay hindi sumipot ang mag-ama na si Digong at si Babalo. Kaya dalawang beses na siyang tumakbo sa sariling hamon nila, di ba? Kaya anong ibig sabihin yun ng mga taong walang paninindigan? Ibig sabihin manluloko. Ngayon yung mga sinasabi ni Digong noon na mag-jet ski siya papunta sa WPS, mag-isa harapin niya si Xi Jinping. Anong nangyari? Di ba? Ibininta pala tayo sa China. Walang nag-jet ski at pabor na pabor siya sa China. So ganun din itong sila Basti, kasi ang kanilang mentality ay magkapariho, kanilang dugo magkapariho. So yung mga sinasabi nila hindi talaga yan mangyayari. Lahat yan ay parang joke lamang. Kaya kayong mga DDS dyan, isip-isipin nyo ang mga leader nyo na walang paninindigan, hindi yan maganda. Hanap tayo ng, hindi naman ako nagsabi na idolin nyo si PBBM, hanap kayo ng ibang leader na yung mabuti, may takot sa Diyos at may paninindigan, hindi yung walang bayag, isang bayag lang yata yan Okay, so patuloy tayo sa ating hiram na video sa Bilyonaryo Channel. Nanalo sa laban si Torre matapos ma-default si Baste nang hindi ito sumipot sa laban. Marami na akong trabaho So it's, alam na ng netizens yan kung anong ibig sabihin yan. Medyo hindi na, kaya natin tinuloy din to na ngayon, hindi na Martes, Huwebes, kung ano man ang sinasabi. Because, unang-una, ang mga tulong ay dapat na nating mailabas. Sa gitna ng mga kantsaw online, nagpaliwanag si Baste sa isang reel na isinare sa Facebook. Ayan, ito yung sabi ko kahapon na dahil sa nahihiya si Baste, kinakantyawan siya doon, kahit wala siya, ay siguradong mag-react ito. Kaya ito na nga, nag-react na naman siya. At ang sabi niya dito ay yung unfair daw dahil one-sided. Ano bang one-sided? Una kang naghamon tapos kinasahan ka ni Torre ng boxing for the cause, for a charity. Dapat sumipot ka kasi matanda yung kalaban mo
At isa pa ang kita doon kahit mabugbog ka ay mapunta sa taong bayan at babango ang pangalan mo, di ba? Iyang nag-idol sa'yo, mga DDS lang eh. Kung sumipot ka sana doon, ay pati mga loyalista ay baka idolin ka pa kapag nagiging sportsman at merong totoong salita, paninindigan ang tawag diyan, credibility ng isang tao. Ibuboto nyo ba yan? Sino kaya ang bumoto nito, no? Ang dami-daming tato. Parang mayor sa ano eh. Di ba? Sa silda. Kaya piliin nyo ang iboto nyo, mga ka-DDS. Piliin nyo kung sino yung talagang makadiyos at honest at merong kredibilidad. Yun lang ang importante, ang kredibilidad talaga. Okay, so ito yung reaksyon ni Babalo, palaging naka sa babalo niya eh. Ayan ito pala kanyang inaano eh. Copyright siya sa copyright siya sa kanyang ama, yung kamay na palaging nakaganyan. Palaging nakabinigno Aquino, di ba? Ginagaya niya yung gestures ni Digong eh, para yung mga tao sasabihin na mana talaga siya. Okay, so ito ang kanyang reaksyon. Pakinggan nyo mga kababayan. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bobogbog kita. Hindi kita hinamon. You're just the journalist that asked you. Hindi naman pwede one-sided. Di ba? Ano to eh? Both sides. This is entertainment, you know. Dagdag pa ni Bastes, at walang nangyaring bakbakan, milyong pisong Bagamat walang nangyaring bakbakan, milyong pisong ayuda naman ang kinita ng event. Aabot sa lampas 20 million pesos na pinagsamang halaga ng goods at pera ang nalikom dahil sa labanan. Kumita rin ng lampas 350,000 pesos na gate tickets ang event. Present din sa ringside sina DILG Secretary John Vic Remulla, NAPOLCOM Commissioner Ralph Carinisan at Philippine Sports Commission Chairperson Pato Gregorio. Ayan, so napakarami palang witness sa kaduwagan, no? Sa karuwagan ni Baste, di Babals. Napakaraming witness eh. Nandyan halos mga boxing commissioner, nandyan. Witness na hindi talaga, mga duwag talaga. Una silang naghamon, kinasahan ni Tory, ay dapat sumagot sila na ops, huwag muna nating ituloy kasi pupunta pa kami ng Singapore mag-shopping. Hindi yung bigla ka na lang lumipad, iniwan mo. Hindi anong dating nun, kundi duwag, di ba? Walang bayag at walang isang salita. Sa mga leader sa Pilipinas, dapat kung anong sasabihin ay gagawin. Hindi yung pabago-bago ng desisyon. Ay ang mga klaseng taong yan ay hindi yan dapat bigyan ng posisyon sa gobyerno. Lalo na ang tataas ng mga mayor, minsan nagiging congressman, di ba? Vice mayor, ay naku. Grabe. At saka ipagbawal yung maraming tato na parang mga yakuza, yung mga dragon, mga ahas, mga serpente. Yung mga ganon ay related yun sa parang yakuza sa Japan, sa China naman ay tinatawag na Chinese Mafia. Sabi ni Trillanes, hindi akong nagsabi niyan ha. Kaya yung mga ganyan na ang dami-daming tattoo hanggang liig, hanggang buong katawan yata, pati likod, harapan, kapag naghubad yan, ay talagang makikita yung sinabi ni Trillanes na mayroong code, mayroong mga code design. Isa daw sa malaking ranggo yan sa Chinese Mafia, sabi ni Trillanes. Hindi akong nagsabi niyan mga kababayan. Okay, so tapusin natin ang video. Napakalaki pala ng kita, 16 million in cash tapos 4 million mahigit in goods. At malaki ang kinita dahil sa nandyan ang mga opisyal ng gobyerno. Ping Lacson nag-donate ng isang buwang pensyon. Kinita sa entrance fee ay 350,000 pesos. Halos kalahating milyon. Kung dumating lang sana si Baste, dubli-dubli na ito. At nakakatulong siya sa mga nasalanta ng baha. Okay, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Nasa 4,300 naman ang nanood sa Rizal Memorial Coliseum kung saan nagtagisan din ng galing sa boxing ang ilang amateur boxers sa undercard bouts ng Torre Baste fight. Kung magkaka-part 2 pa ang salpukang Torre versus Baste,
Oras at willingness na lamang ng parehong kampo ang inaabangan. Ayan, so sabi ni Tory, hindi na siya kakasa, hindi siya gunggong eh. Sabi ni Tory, nagsayang lang tayo ng panahon yan. Meron na ngang magandang schedule kasi maraming patrons, maraming mag-donate, maraming manonood. Kung meron pang part 2 yan, ay wala nang manonood yan. Kasi alam ng mga tao na walang darating. Alright, so anong masabi niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy sa ating video ngayon na nag-react na naman si Basti Duterte na one-sided daw yung laban. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Napakalaking tulong ng subscriptions para sa ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.